There was a time na nauso ang mga hugot lines sa social media. Meron po akong kaibigan na pag nanunood ng pelikula, talagang binabantayan niya ang mga hugot at mga punchlines, mga dialogues sa pelikula. Ang salitang hugot, ang ibig sabihin sa Ingles ay to pull out, draw out, or express a sentiment from deep within, an expression of something deep, malalim. Malalim ang pinanggagalingan. Alam niyo po, last month yata yon, after niya mapanood ang movie na Hello, Love, Again. Sabi niya sa akin, lalaki po ito, na kaibigan ko, Father, pakinggan mo. Dialogue ito sa pelikula. Sa mga araw na pagod kang makipaglaban sa mga pangarap mo, nandun din ako para makinig sa iyo. Kaninong linya yan? Kaninong dialogue yan? Kay Ethan daw, sabi niya. At meron pa. Sabi niya. Sabi doon sa dialogue, sabi ko, hindi ako magiging mahina. Pero nandito ka na naman at nandito na naman ako. Hugot. May pinanggagalingan. Mga kapatid, narinig natin sa Ebanghelyo ang malalim na hugot ni Zacarias. Si Zacarias, ang ama ni Juan Bautista. At ang hugot ni Zacarias ay nagmumula sa kanyang karanasan. Hindi rin lang basta hugot, kundi awit. Sa Ingles po, ang binasa nating Ebanghelyo ay tinatawag na Benedictus. Meron bang maninimba dito na ang pangalan ay Benedict? Dito po, itong passage na ito sa Ebanghelyo na binasa natin ay tinatawag na Benedictus, awit, canticle of Zechariah. So hindi lang ito basta hugot, kundi awit na nagpapahayag ng malalim na pananampalataya. Hugot mula sa karanasan na nagpapahayag ng kabutihan ng Diyos, sapagkat nasaksihan mismo ni Zacarias ang katuparan ng mga pangako ng Diyos para sa kaniyang piniling bayan. Ang hugot ni Zacarias, ang kaniyang canticle, ang kaniyang awit ay nagpapahayag ng katapatan ng Diyos sa kaniyang mga pangako. Sinasabi ni Zacarias sa kaniyang awit, sa kaniyang malalim na hugot ng papuri, na ang pangakong ito ay hindi lamang para kay David, kundi para sa buong bayang Israel na nangangailangan ng isang tunay na matatag na pinuno. Ang awit ni Zacarias, ang kaniyang mga hugot, ay nagpapahayag ng papuri sa Diyos. Nagpapahayag ng katapatan ng Diyos. At nagpapahayag ng pagpapala ng Diyos sa kaniyang bayang hinirang. Ang unang linya sa Benedictus, sa Canticle of Zechariah, narinig natin, purihin ang Panginoong Diyos ng Israel. Blessed be the Lord, the God of Israel. Ikaw po, kayo, ano ang inyong hugot sa buhay? Ano ang mga pinaghuhugutan mo ng iyong lakas? Ano ang mga pinaghuhugutan mo ng pag-asa sa buhay mo? Ang iyong mga ginagawang pagsasakripisyo at patuloy na paglaban sa buhay, sigurado ako, may malalim na pinanggagalingan o pinaghuhugutan. Para saan? Para kanino?
Bakit ka nagpapatuloy sa buhay kahit na nahihirapan ka? Bakit nandyan ka pa kahit nasasaktan ka na? Nahihirapan ka, lumalaban ka, nananatili ka sa isang sitwasyon dahil alam mo, it's worth fighting for ang ginagawa mo. Doon nanggagaling ang iyong hugot. Diyan nanggagaling ang iyong rason bakit nandyan ka pa. Bakit patuloy ka pang lumalaban? Bakit patuloy ka pang nananatili? Nahihirapan ka? Lumalaban ka sa buhay? Nananatili ka sa isang sitwasyon kasi nagbibigay ito ng kahulugan sa iyo. Nagbibigay ito ng aral sa iyo. Nagbibigay ito ng alaala sa iyo. At higit sa lahat, nagbibigay ito ng inspirasyon para sa iyo para magpatuloy sa buhay. Para patuloy na lumaban sa buhay. Para patuloy na maging matatag sa buhay sa kabila ng lahat. Sino nga po ulit dito ang naka-perfect ng simbang gabi? Pakitaas po ang kamay. Oh, marami-rami rin. Palakpakan po natin ulit. Question. Bakit kayo nagsisimbang gabi? Ang iba sa atin dito, dahil merong panalangin at mayroong may hinihingi sa Panginoon na gustong matupad. Pero, hindi man matupad agad-agaran ang inyong mga ipinagdarasal sa katapusan ng simbang gabi. Hindi naman instant kaagad na mangyayari yan. Dahil ang Diyos ay hindi naman po ganon na kung hiningi natin ngayon, bukas o makalawa, ibibigay agad. Hindi naman po ganon ang Diyos. Pero may regalo sa iyo ang Diyos. Certain, mayroon ang assurance na ibibigay sa iyo ang Diyos na madadala mo sa iyong buhay pananampalataya pagkatapos ng 9 na araw na pagsisimbang gabi. At ano yun? Ano yung madadala mo sa iyong buhay pagkatapos ng pagsisimbang gabi? Ito yung mga bunga, the fruits of the Holy Spirit na iyong madadala, na iyong matatanggap sa iyong buhay pagkatapos ng iyong pagsisimbang gabi. Kung ikaw ay hinihingi mo sa iyong panalangin na sana, Lord, sana po 2025 ma-promote na ako sa trabaho ko. Lord, sana po 2025 magbayad na ng utang yung mga nag-utang sa akin. Lord, yung anak ko pong pasaway, sana maging mabait na siya. Hindi po agad-agaran niyang ibibigay. Pero mayroong assurance ang Panginoon na ibibigay sa atin after ng ating pagsasakripisyo sa ating pagsisimbang gabi. Yun ay mga bunga ng Espiritu Santo upang mas lalo kang maging matatag at masumpungan mo ang kagalakan ng buhay at magkaroon ng katahimikan ng kalooban ang iyong sarili. Ang lahat ng iyong sakripisyo, ang lahat ng iyong luha, ang luha mo na minsan ang nakakaalamlam ay ang iyong unan at ayaw mong ipakita ang mga luhang ito. Ang iyong pawis dahil sa iyong pagkasakripisyo, ang iyong hinagpis, pain, ay may kaakibat lagi na hugot sa buhay. Ang mga hugot mo na galing sa kabiguan, na galing sa bitterness, na galing sa disappointments, huwag kang magpapadala dito. Gawin mo itong tungtungan upang maabot mo ang mga bagay na pinapangarap mo para sa iyong sarili, para sa iyong pamilya, para sa iyong personal na paglago sa buhay. Mga kapatid, katulad ni Zacarias, nawa ang mga hugot mo sa buhay
ay maging ekspresyon ng pagpapasalamat sa Diyos sa kanyang kabutihan. Ang mga hugot mo sa buhay ay maging awit ng pagpapala at panalangin sa Diyos at upang ikaw din ay maging pagpapala sa iyong kapwa. Mabuti, tapat, at mapagpala ang Diyos. Ito po ang mga tema na paulit-ulit nating pinagnilayan sa loob ng 9 na gabi ng ating pagmimisa Aguinaldo. Mabuti, tapat, at mapagpala ang Diyos. Ang mga tema na umaalingaw-ngaw sa ating mga pagninilay, sa ating pagsimbang gabi. At ito rin sana ang ating maging source ng ating mga hugot sa buhay, lalong-lalo na sa ating pananampalataya. Dahil sa kabila ng lahat ng ating mga karanasan sa buhay, lagi nating ipapahayag na mabuti ang Diyos. Lagi nating ipapahayag na tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Lagi nating ipapahayag na mapagpala ang Diyos. At saksi si Juan Bautista, si Zacarias, si Elizabeth, si San Jose, sa katapatan ng Diyos. Tayo rin po sa ating mga karanasan, kung i-evaluate natin, kung magkakaroon tayo ng inventory sa ating buhay, lagi nating makikita na talagang mabuti ang Diyos, na talagang tapat ang Diyos, na talagang ang Diyos ay Diyos ng pagpapala. Kung bibilangin natin ang mga pagpapalang ating natanggap sa buhay natin, sa loob ng taong ito, hindi natin mabibilang. At yun din po ang hugot na pinanggagalingan ni Zacarias sa kaniyang awit. Mabuti, tapat, at mapagpala ang Diyos. Tayong lahat ay saksi sa kabutihan, sa katapatan, at pagpapala ng Diyos. Kung kaya nga sa lahat ng ating mga karanasan sa buhay, lagi nating sasabihin, purihin ang Panginoon, Diyos ng Israel. Amen.